I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ako po mga bes, ano ang nangyayari dito sa mga politician na ito? Bakit ito nagbabangayan sila sa social media? Congressman Chua at saka si Mayor Isko Moreno, my goodness, agay, ano nangyari sa kanilang dalawa? Ba't ganyan? Himbis pag-usapan yung dalawa ang problema, magtulungan, ito hindi nagbabatuhan ng masamang salita, kaloka. Ito si Isko Moreno kasi minsan may pagka mga pagka rascal magsalita, mga bes. Hindi ko kinakabis sa Congressman Chua, dapat be a professional baga. Kung may problema, dapat idadaan nila sa private, hindi yung sa social media, nakakahiya. Ayan Representative Chua kay Yorme Isko, nagmumura pa, gaya-gaya kay gaya-gaya kay Digong. Today is 23 ng August, guys, 2025. Nakaw! Para kumpleto detalyado, basahin po natin, okay? Sabi dito, Representative Chua, pumalag kay Mayor Isko, pasikat, bully. Agay! Kung natatandaan natin, itong last election, ang naging kasama ni Sara Duterte, si Isko Moreno, na kung paano tinira tawag dito ni Sara Duterte si Congressman Chua, dahil siya po ang chairman ng House Committee sa sa hearing sa confidential fund. O, 'di ba? Si Congressman Chua, ginagawa niya lang trabaho niya. Yan ang trabaho niya sa House, to investigate. Pera po ng bayan kasi importante 'yan. So, para kumpleto detalyado mga kababayan, ito po courtesy po ng Abante. Allah, nagbabangayan itong dalawang politician na ito. Ano nangyari sa kanila? Kahapon pinablis yan. Sabi dito, tinawag ni Manila Representative Joel Chua na pasikat at bully si Mayor Isko Moreno matapos ang mga patutsada nito kaugnay ng paggiba ng walang permit sa covered court at extension office ng City Hall sa Santa Cruz para magbigyan daan ang construction ng community center. Agay! Hindi natin alam kung ano talagang katotohanan, mga kababayan, pero I hope pag-usapan nila ng maayos. No? 'Di ba? Sabi pa dito mga kababayan, matatandaan personal na pinuntahan ni Moreno ang anyay illegal na construction sa isang lote sa barangay 334 at binahagi ito sa publiko sa pamamagitan ng Facebook Live. Ayan, sabi po dito, tuloy, binabatikos naman ng alkalde ang kongresista na umano'y nagpapagawa ng kung ano-ano. Oh, nako po. Iginiit naman ni Chua na ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ang dapat tuligsain sa sinasabi nitong permit. Huwag siyang isama sa umano'y content nito sa vlog. Oo nga naman, dapat kasi minsan kumbaga mag-usisa bago magtatalak. O ayan, sabi niya, ang DPWH ang dapat tuligsain, hindi siya. Agay, baka may alitan itong dalawa since pa, hindi ko alam mga kababayan. Ayan bakit hindi po ang DPWH ang kanyang sitahin sa sinasabi po niyang mga requirements? Pasikat lamang ito naghahanap lang ng content sa kanyang vlog. Hala kayo, ano ba yan tong dalawang ito? Kaloka. Ayan ayan hindi pa tapos ang kanyang eleksyon hanggang ngayon. May hangover pa rin sa eleksyon. Ano ni Chua? Hala kayong dalawa. Hala, nakakatawa naman kayo. Para mga bata nag-aaway. Himbis ayusin nilang dalawa. Kasi taga Maynila sila, di okay sana. Sinabi rin ng kongresista na mapili si Moreno sa mga sinisita. Pumunta kayo sa Abad Santos, meron po siyang police station na nasa kalye rin. Di dapat gibain din po niya yung kanyang talagang seryoso, kung talagang seryoso siya. Agay. Kaso, ang nangyayari sa kanya, selective. Aba, chosi pala ito si Moreno Pati po yung mga konsehal po ko,
pati yung mga chairman ko, ginigipit pa po niya. Masyado po siyang bully na mayor. Pagbibigay diin ni Chua. Ala kayo. Ay, ewan ko sa inyong dalawa. Di pangit yung ganun. Be a professional as a politician. Dapat magiging good role model kayo ng buong Maynila. Dahil kung kayo nag-aaway, pagtatawanan kayo ng mga nasasakupan nyo. Hindi po maganda yun. Di ba? Yung ganyan. I'm not favor of Congressman Chua. Pero mga kababayan, ayon sa kanyang sinasabi, alam nyo, dapat naman kasi kumonsulta si Mayor Isko doon sa DPWH, hindi sa kanya. Baka siguro akala ni Mayor Isko, si Congressman Chua may pakana. Nako, naloko na. Alam nyo, minsan ako si Isko, nagmamalinis din minsan yan eh. Baka sabi nga ng mga netizen, baka kalauna ibibinta niyang divisoria, si Bintaboy yan eh. If you remember last election 2022, grabe din ito. No, talagang bully din ito kay Pangulong Marcos Jr. eh. Yan ang mga nagko-komento. Sa tingin ko kulang at sa mga asta ni Isko, may kayabangan din talaga magsalita. Walang modo style, agay patay tayo. Ayan pa oh. Speaking of corrupt, baka pwede nating kalkalin ang pera ni Yorme sa China. Sa China Bank at sa mga anak niya na milyon-milyon. Ay nako mga bes. Kasi natatandaan ko no last election. Kasi napabalita po yan eh. Yung pagbibinta dyan sa mga pag-aari ng Maynila. Yung mga mga buildings. Ewan ko kung alam nyo yon, research nyo na lang. Hala, nagmumura na mga bes. Ayan wala kayo. Tingnan mo to mga alipores ni Isko to. Diba? Ano nyo? Ito. Minsan parang yung mayabang na ito si Isko. Ito parehong mga supporters nila ito. Ayan oh my goodness. Ala kayo. So yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.